Magandang araw muli mga kaibigan. So ngayon tingnan natin yung overview ng alignment ng uh, PNR South Long Haul Project. No? Makita natin dito yung mga barangay na madadaanan ng alignment ng South Long Haul. Yung current na alignment na ipresent ng PNR sa mga barangays. So tingnan natin. So ito yung alignment niya, buong alignment ng contract package 1 ng PNR South Long Haul. So pinagtagpi-tagpi ko siya mula doon sa presentation para at least meron tayo isang continuous na alignment. No? So let's go. So ito, sisimula tayo doon sa Banlik. No? So ito yung Banlik Station. Yan yung Banlik Station. Then yan yung mga barangay na dadaanan niya. Hindi ko na babanggitin isa-isa, no? Pwede nyo i-pause na lang yung video para makita ninyo. So ito yung susunod na station, yung Bukal Station. Mostly itong alignment na to, susundan lang nito yung current na alignment ng PNR sa area na to. So yun yung mga madadaanan niyang barangay. So itong green na to, ito yung papuntang Pagsanghan, yung dating linya niya papuntang Pagsanghan. No? Yung red din yung yung alignment ng South Long Haul. Yan, Los Baños Station. Then makikita nyo dito, ito yung shoe curve, no? Yung papunta dun sa Palikpik Ayungin na bridge, no? So iniwasan na nila yung sharp curve na yan kasi nga target speed nila dito ay 80 to 120 kilometers per hour. So, kailangan smooth curves. So ito yung sa pandadaanan niya. Nire-align rin nila tong curve na to, tong turn na to. Then pagdating dito sa may papunta ng San Pablo, iniwasan na nila yung dating alignment. Ito yung old alignment ng PNR. Ay papuntang Batangas. So, ito ay papunta na south. So ito yung alignment niya. Nag-diverge na siya dyan. Bagong alignment niya. Papunta din sa San Pablo Station, and then ito yung depot dito. So nakakasakop na Santa Maria na barangay Santa Maria. Ayan. Then continuing south. Dito, ito may alignment dito. May sharp curve din dito, pero ito na yung ginawa. Although I think itong curve na to ay hindi naman siguro ganyan na sharp. Sobrang sharp naman eh. No? So yan, papunta na tayo ng Quezon. Yung mga madadaanan na barangay. So to, sa Candelaria Station. So following pa rin yung curve, yung alignment ng PNR. So dito, ito iniwasan din nila itong curve na nandito. So sa ito na yung Lucena Station. Then diretso. Pagbilaw dito, dinivert na rin nila yung alignment dito. Hindi na sinundan tong winding curve na to. So yan.
may mga curves siya na hindi na gagamitin kasi nga sharp curve siya. Dito rin, no? Hindi na nadadaanan tong isang area dito dahil sharp curve. Padre Burgos. Yung mga barangay na madadaanan niya. So, yung green, yun yung old. Yun yung old yun yung old na alignment. Yung red, yun yung bagong alignment ng South Long Hole. Dito tayo sa Agdangan. Yung kanyang station dyan. Then dito sa pinaka-major na iiwasan niya yung papuntang Bumaka. So, bagong alignment na yung kanyang tatahakin. Dito siya dadaan dito sa may tabing dagat. So, yun na. Dito yung sinasabi nilang may mga tunnels na gagamitin. Ayan. Ito yung old na alignment. Then dito, pagdating sa Bamban, barangay Bamban, mag-merge na ulit siya dun sa lumang alignment. Ayan. May mga curves na hindi na rin nila dadaanan. Dito sa may Lopez. Ito na yung Lopez Station. Then pagdating dito, magda-divert na naman siya. Hindi na nadadaanan tong coastal. Akit siya. Puntang Calawag. So ito, iwasan niya tong old alignment na to. Tuloy-tuloy tayo. Pero dito sa Santa Milagrosa. Iwasan niya tong curve na to. Ito dito sa may Tikay. Diretso. So yan, ay ginawa nilang ganyan para ma-achieve nila yung target speed nila. May mga section dyan na, lalo na sa mga built-up area na 80 kilometers per hour lang yung gagawin nila. Kaya yun. Dito na. Tagkawayan. Dito rin. May iniwasan sila mga sharp curves. Then, bababa na dito. Port Junction. So, dito rin meron parang junction dito. Bagay. So, yan yung ano niya. Ito na yung Bagay Station. Then, dito rin may iniwasan siyang curve. Lupi. Tataanan na yung Lupi. Dito naman sa Sikpokot Station. Ito rin, nag-divert na rin siya ng kanyang alignment. So, yeah. Then, papunta tayo sa Naga Station. So, dito sa Naga ay iniwasan na rin niya yung dating alignment. Yung mismo papasok dito sa station dito. At dito na siya sa labas ng pinaka-city. Pagkaan na station. Dito tayo. Dito halos sinusundan lang niya yung old alignment.
pili station. Dito rin may bahagyang ano siya, niwasan siya na alignment. So yung dating stage sa Bahaw mukhang hindi na nagdadaanan. Although hindi naman siguro ganun ka complicated mag-add na station kung nakikita nila may demand. So ito, yung sigsag ng Iriga, didiretsohin na nila. So ayan yung mga barangay na madadaanan. So kung gusto nyo makita mismo, pakipost na lang yung video. Then dito, pagdating dito sa Matacon, ay merge na ulit. Puntang Pulangi. Pulangi. Bay na tayo. So, mapapansin nyo, smooth na yung mga curves niya. Sa Ikaw. And then dito sa may Ginubatan, iniwasan nila yung old na alignment kasi nga malapit na din sa Mayon. So, inilayo nila dun sa danger zone yung alignment. Para kung sakali mang may pag-alboroto ng bulkan ay hindi na maapektuhan yung alignment ng PNR. Ayan. Ayan sila. And then, pagdating dito, hindi na sila dadaan ng Legazpi City, kundi hanggang dito lang sa Daraga, yung pinaka-alignment ng contract package 1. And then, itong pababa pa dito, yan na yung contract package 2, papunta na ng Matnog Sorsogon. So, yan naka-indicate dito sa pinakita ko sa inyo, yung mga barangay na madadaanan o maapektuhan ng project ng South Long Haul. So, yan yung mga barangay na yun. So, at least kung meron ba sa inyo na may tanong na kung ano ba yung mga madadaanan, ayan, ito na yung sagot, no? So, ito yung galing din sa presentation ng overview ng South Long Haul Project. So, hopefully ay paano ay nakatulong itong info na to upang malaman natin kung alin yung mga madadaanan ng project, no? At hopefully ay naging interesting ang discussion na ito sa inyo. So, maraming salamat po.